Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So ang isa po sa tatalakay natin ngayon mga kakimpaw ay ang tungkol nga po sa Kim Pao break muna. So masakit na desisyon ito mga kakimpaw pero kailangan daw ito ni Kim and Paula Avellino para makahinga muna mga kakimpaw. Ano nga kaya ang tungkol dito? Mamaya pag-uusapan natin ito ng mas malalim. Pero bago natin pag-usapan yan, maraming salamat muna sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, Dries TV Good AM, legit ba ito na vlogs mo if ever na may show si Paolo without Kimi, who is the companion of Kimi in their condo, baka pwede mo na si Alan para may kasama siya. Dries TV Chuck na panalo na si Paolo kasi some Kimmers ay binoto si Pao. Like me, although Kimmers kasi kung sino mahal ni Kimi ay mahal na rin namin si Pao. Kaya ibibilin niya kay Kuya Alan si Kimi. So, God bless their fans, vlogger friends, senior, and Aki. So, maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Dayag. So, yes, tama po kayo dyan. Sigurado na po ang pagkapanalo ni Paula Avellino dahil sobrang laki po ng lamang niya mga Kimpaw sa lahat po ng nominee. Nangunguna po talaga si Paula Avellino and grabe po talaga yung pagsuporta ng mga Kimpaw fans. And syempre, ilang mga Kimmers at Pawnatics, talagang di po nila pinabayaan si Paulo. Kasi si Kim Chiu na po ang humiling, 'di ba? Na si Paulo naman ang panalunin ninyo. Pero kahit na humiling si Kim Chiu ng ganun, meron at meron po talagang bumoboto pa rin sa kanya mga kakimpaw. 'Di ba? Although deserve din naman ni Kim Chiu. Pero this time, pagbigyan naman natin si Paulo. Paranas naman natin sa kanya yung naranasan ni Kim Chiu noong 2024 na nanalo nga po siya sa Seoul International Award. So maraming salamat po sa inyo komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa write-ups po ng Abante. Tungkol yan sa Kim Pao na kung saan ay nominee nga for Seoul International Drama Awards mga kakimpaw. Ayon nga po dito, muling kinilala sa international stage na Kim Chiu Avellino matapos mapasama sa listahan ng nominees para sa Outstanding Asian Star category ng 2026 Seoul International Drama Awards. So grabe nakaka-proud lang mga kakimpaw, 'di ba? Dahil talaga namang deserve ni Kim and Paolo manominee. Dahil sa husay po nila sa mga aktingan, sa mga eksena, sa mga linyahan po nilang ibinabato mga kakimpaw sa mga eksena po nila, deserve na deserve nila mga kakimpaw. Kaya naman deserve din po ni Paolo na siya po ang magwagi dahil mahusay naman talaga siya. So si Kim Chiu kasi nanalo na nung nakaraang taon pa. 'Di ba? Kaya this time, nagparaya po si Chinita Princess. This time, 'di ba? Next time na lang tayo uli bumoto kay Chinita Princess. At least naranasan na ni Paulo ang maglakad sa red carpet and mga kakimpaw, mag finger heart. Excited na po tayong makita yung ganyan ni Paolo Avellino. So nakaka-excite yung magiging atake at pormahan doon ni Paulo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang kaganapan ni Chinita Princess ngayong araw po or kanina. Present na naman siya mga kakimpaw dito po sa It's Showtime and talaga namang napakasaya, very bubbly and happy, very energetic na naman si Chinita Princess. So every time po na andyan at present si Kim Chiu sa It's Showtime, sobrang dami talagang seniors ang tumututok po sa programang It's Showtime na para bang si Kim Chiu lamang po ang kanilang inaabangan at inaantabayanan sa naturang noontime show. Pero pag wala po si Kim Chiu, hindi na rin po sila nanonood. So ibig sabihin, malaki din talaga yung contribution ni Chinita Princess pagdating po sa ratings. 'Di ba? Dahil isa po talaga siya sa nagpapaangat
ng ratings ng isang programa. Samantalang next topic naman, talakayan naman natin ang tungkol dito sa headline po natin mga kakimpaw. So yung headline po natin, 'di ba, ay break muna. Masakit na desisyon pero kailangan. Paolo lalayo at hihinga muna with Chinita Princess. Yan po mga kakimpaw ang tatalakayin natin. So para saan ba itong break muna? So hindi po as in break ha, break si Kim and Paolo. Ang break muna mga kakimpaw ay pahinga muna, 'di ba? Tigil muna sa kanilang buhay dito sa showbiz industry, magliwaliw at magpahinga at mag-relax sa malayong lugar. Ayon po kasi mga kakimpaw, sa nabasa po natin na mensahe mula po sa isang netizen dito po sa social media, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa Kimpaw ngayon. Parehas sila ng pinagdadaanan sa usaping pera. Baka pwedeng mag-break muna sila sa showbiz kahit ilang linggo lang at mag-unwind sa Baguio kung saan makaka-relax sila at makakahinga ng mapayapa. Please, break muna kayo sa buhay showbiz. So, yan po mga kakimpaw yung nabasa po natin. Kaya ko inyong napansin at nabasa, break muna daw mga kakimpaw sa showbiz. Actually, agree po ako dito. Kaya nga po ito ay kinontent ko eh. Agree po ako na magpahinga, mag-break muna si Kim and Paula Abilino para po dito sa kanilang buhay sa showbiz industry. Kasi nitong mga nakaraan mga kakimpaw, sobrang nakaka-drain, sobrang toxic na po ng kapaligiran. Tapos dumagdag pa po yung problema ni Paula Abilino na kung saan inawalan nga po yung kumpanya niya ng 9 digit. So 100 million yon mga kakimpaw. Sobrang nakaka-stress kaya yon. Sobrang nakaka-drain, nakakaubos po yun ng lakas. Kaya ang payo nga po ng isang netizen dito, baka pwedeng mag-break muna si Kim and Paolo at sama si Chinita Princess. So sa bagay napili niya kasi siguro malamig doon mga kakimpaw, 'di ba? Kung bagay mare-relax-relax si Paolo and si Chinita Princess sa kabila po ng mga problemang kinakaharap po nila sa kanilang buhay ngayon. Kasi deserve nila mga kakimpaw na mag-unwind, 'di ba? Magliwaliw together, magkasama sila together, kung saan pansamantalang makakalimutan yung problema. Tapos pagbalik po dito sa Manila, syempre meron ng energy, nakapag-recharge na, 'di ba? So sana mga kakimpaw ay ito nga po ang mangyari. 'Di ba? Payag din po ba kayo dito mga kakimpaw sa idea po ng isang netizen sa kapakanan po ni Kim and Paolo? Kasi para sa akin, payag na payag po ako mga kakimpaw. Kahit hindi po natin makita si Chinita Princess sa It's Showtime ng ilang linggo, basta alam nating nagre-relax siya, masaya siya with Paolo, eh okay na din po mga kakimpaw para po sa kanilang kapakanan. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Agree ba kayo? Please comment down below and syempre let me know kung ano po ba yung inyong opinion ukol dito sa update natin na ito. I-comment nyo yan dyan sa baba, okay? So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.